Pangalan ko ay Wilfred Quezon. Pero ang preference ko ay Dong. Yun yung nickname ko, Dong. Nag-join ako ng missionary no, year 2000. Kasama ko sa 17th batch ng missionary. At kami ay, kung hindi nagkakamali, 124 lahat sa batch namin. That was year 2000. Dahil sa isang kahilingan sa Panginoon na magbibigay ako sa kanya ng 1 year, bigyan niya ako ng sponsor sa pag-aaral. Kaya nag-stop ako noon, tapos naghanap buhay, tapos kasi nakita ko yung promotion ng 1,000 missionary. Tapos yun, eventually, nag-join ako ng missionary. Doon sa mission field namin, sa 2P South Cotabato, yung bahay na nakuha namin, maglalakad pa kami ng mga 45 minutes pa. Dahil hindi na napapasok ng habal-habal yung lugar na iyon. Naglalakad kami hanggang doon sa bahay na tinitira namin. Yung bahay na tinitira namin ay, nirentahan namin. Siyempre, kailangan ng 1 month advance, 1 month deposit, di 800 na kaagad. Nung umalis kami dito, ang binigay lamang sa amin, yung stipend na parang advance na stipend, ay 1,800. Tig 1,800 kami ng Korean. Tapos wala kaming gamit sa bahay. Siyempre, dahil bumili kami ng mga gamit, yung pagkain namin, konti lamang talaga yan. Pero, yung nabili namin yung mga gamit namin, sa tingin ko, talagang hindi sa tatagal ng 2 weeks. Yung pagkain ba? At ganun nga nangyari. Sabi ko sa partner ko na ito na lamang yung pagkain natin. Ano gagawin natin? Sabi niya, let us just pray. Nag-pray kami. Dahil parang last meal na available. That time, yun. Tanda ko pa nga, yung huling yun, lang yun, parang 2 baso na maliit na bigas, tapos isang noodles, yun na lang. Tapos para dumami, para magkasya sa aming dalawa, nagtalbos kami ng mga kulitis sa labas ng bahay, dahil papaya plantation yun, tapos ang daming mga kulitis. Tapos pagkatapos ng breakfast, naligo kami, tapos nag-pray ulit kami, Panginoon, wala na talaga mamaya, pero maghahanap kami ng mga kaibigan, ganyan. Dahil first 2 weeks namin Paglabas ng bahay, dahil may may daanan. Tapos may babaeng dumating, tapos kumakaway siya. Tapos parang sinisigaw niya na malayo Sinisigaw niya na sumunod kayo sa akin. Ganon. Sumunod kami. Naglakad kami halos 2 oras. Sabi ng Koreano sa akin, saan ba talaga tayo pupunta? Sabi ko yung babae kasi, lagi tayong binibigyan ng direction, sumunod. After 2 hours, may yung babae, bumaba na sa pababang gano'n, sa may papuntang ilog. Tapos yung sa may ilog, may bahay doon. Yung babae, tumayo sa may pintuan ng bahay niya. Tapos kumaway ulit siya na parang sabi niya, sulod, dayon, sulod. Ganon. Tapos pag namin, maraming aso. Grabe aso, marami talaga, mga 7, ganun. Pero yung mga aso, mga tahimik lang dyan, tahimik, yung mga aso. Sabi parang mabait naman ang aso dito. Tapos pagdating namin doon sa pintuan ng bahay, sabi ng babae, sulod, ganun. Then, pumasok kami. Pasok namin, may may 3 baso ng gatas. Tapos sabi, inom kayo, sabi, nasaan yung isa? Sabi ko, isa, 2 lang ko kami. Hindi, 3 kayo. Sabi, noong tinawag ko kayo doon sa bahay niyo, 3 kayo. Hindi ko naman nakita, siya naman nakita. Tapos sabi niya, noon nga pababa kayo, nilapitan niyo pa yung mga aso namin Sana nagtaka nga ako, ba't kilala siya ng mga aso Sabi gano'n, kaya pala yung mga aso mo babait. Dahil nilapitan daw noong sinasabi niya na kasama namin na nasa unahan ko. Mas matangkad daw sa akin na nakadamit ng puti, ganyan. Sabi gano'n. Inom kayo ng gatas. Dahil inom na ako ng gatas. Naisipan kong itanong, bakit niyo po pala kami niyaya dito? Yan, dahil haba 2 hours kami naglakad Tapos ang sagot niya sa akin kakaiba. Sabi, tingnan mo to. Nagbigay siya sa akin ng handwritten na listahan ng grocery. Siya ng palengke, gano'n.
Sabi ko naman sa kanya, ano ho to? Sabi ko, ano to? Tapos sabi niya, kasi yung anak ko magbe-birthday next week, kaya nag-grocery kami at nagpalengke sa Coronadal City. Kasi sabi ko, ngayon, no, anong tungkol dito? Kasunod niya ibinigay sa akin ay, ano naman, resibo. Mga resibo ng grocery, tsaka yung palengke. Tapos tingnan mo, pinagkumpara ko, parehas naman. Lahat ng items doon, parehas naman sa binili niya. Sabi ko, ano yung tungkol dito? Sabi, paano nagtataka kami? Nung pagkatapos niyang magpalengke at mag-grocery, tapos 8 plastic bags daw yun, nung binababa na nila ng anak nila, yung 8 plastic bags, 16 na daw. Naging 16. Tapos sabi, ano na yan? Sabi, hindi ko nga din alam. Sabi niya, naging 16 na plastic bags. Tapos sabi, alam mo ba ang naisip ko? Dahil nabalitaan ko may missionary na bagong dating. Yung nadagdag, ibigay ko sa inyo. Yung i-donate sa amin yung, yung 8 na plastic bags na katulad noong kanyang binili. Talagang yung pag naalala ko, okay na, naiyak eh, pero pag naalala ko yun, pinakamatibay na na proof ng Panginoon na huwag ka masyadong nag-aalala sa ganung bagay. Para ba sinasabi niya na kayang-kaya ko naman yan kung ganun lang. Tapos yun, dala-dala namin yung yung 8 na plastic, 4 na plastic bags kami. Yung Koreana, dahil hindi ko na ma-translate ba, yung habang ongoing yung conversation, tataka yung Koreano. Sabi ng Koreano, ano to? Saan galing to? Wala daw naman ako binigay na pera. Sabi ko, binigay ng babae, tapos kinikwento ko sa kanya habang daan kung ano yung nangyari. Tapos rin siya, tuwan-tuwa rin siya. Tuwan-tuwa. Dahil may supplies kami na for 2 weeks, labis pa. Simula na nandiyan ngayon, basta ako yung nahihirapan, ganun yun. Kaya ng Panginoon lahat. Kasi yung chanting dito sa missionary, once a missionary, always a missionary. I can do it. Ganon. Ang ngayon naunawaan ko, hindi okay naman yung i-chant mo yung I can do it. Pero nakita ko during missionary term, hanggang okay ngayon na nagpapastor, nakita ko, kailangan natin tanggapin na hindi natin kaya. Pag tinanggap natin na hindi natin kaya, doon pa lamang papasok na ang Panginoon may kapangyarihan talaga sa atin. Pero hanggat may kaya tayong gawin, parang portion lamang noon ang hinihingi natin sa Panginoon. Na dapat 100% yung manggaling sa Panginoon.